Ang mangunguna sa atin ng ating Luke chapter 4 verse 18 to 19, sasabayan po natin siya. Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. And He is Christ the Rock. Hallelujah! Praise God! At tuloy-tuloy na po tayo. Thank you, JC. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating declaration. Hallelujah! Lalakasan po natin ang ating declaration. Ready? I declare I have the grace I need for today. My life is marked by excellence and integrity. God makes all grace abound toward me, so that I always have all sufficiency and abundance for every good work. I will live with purpose, passion, and praise, knowing that I was destined to live in victory. I can do all things through Christ who strengthens me. I declare I am God's servant, and He takes pleasure in my prosperity. I give and I receive, good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into my lap. I will not just survive, I will thrive. I am blessed when I come in and blessed when I go out. The very best is yet to come. These are all my declarations in the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Pwede mo ba munang sabihan ang iyong katabi, you are super blessed and you are extremely favored. Makakaupo na po kayo at a blessed morning everyone at ganun din sa mga kasama natin sa FB Live. You are all so blessed, super blessed, and extremely favored because of our Lord Jesus Christ. Pwede ba nating sabihin, praise the Lord? Tayo po ay punong-puno ng kagalakan because we just celebrated our 40th church anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! And of course, kasama din po doon ang ating healing and deliverance crusade. Naniniwala tayo na maraming pinalaya ang Panginoon. Amen. Maraming pinagaling si Lord. Amen. Pero hindi pa po tapos si Lord. Patuloy na may ginagawa ang Panginoon. At sa umagang ito ang ating pag-uusapan for the month of September. Our theme is Full Blast Freedom. At napakahalaga na maunawaan natin ang pakahulugan na ito ng freedom at kung paano natin ito pwedeng maranasan sa ating mga buhay. So let us now proceed to God's Word in the book of John chapter 8. And now we will be reading from verse 34 up to verse 36. At habang binabasa po natin ito, ay merong mga ilan na nais kong bigyan ng diin upang mas maunawaan natin ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Pwede mo ba tanungin ang iyong katabi, kapatid, excited ka ba? So let us read this, verse 34. John chapter 8, starting verse 34. Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave to sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Sabihin nga natin, abide. Itong binabasa natin, mamaya pupunta tayo sa verse 36. Yan ang ating anniversary verse ng 40th church anniversary ng Christ the Rock.
At alam nyo, napaka-very symbolical ang 40. Meron nga kasabihan, life begins at 40. At naniniwala din tayo, church begins at 40. Na itong pagharap natin sa ika-40 anibersaryo ng Christ the Rock, para tayong nagsisimulang muli. May bagong kalakasan, may bagong galaw ng kapangyarihan ng Diyos, may bagong excitement na nilalagay ang Panginoon sa mga buhay natin. Sino dito ang excited? Pwede bang sumigaw ng hallelujah na may excitement? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sabihin nga natin, abide. Itong word na abide is the same word na ginamit sa John chapter 15. Wala po yan dyan, pero pag tinignan natin ang ating mga Bible, hindi ko na inilagay sa ating screen, pero pag tinignan natin ang Bible, ang Panginoong Jesucristo ay nagturo ng analogy between vine and branches. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the vine, you are the branches. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. If you abide, sabihin nga natin ulit, abide. Sa ibang salin, sabi, if you remain, if you abide in me and I in you, you will bear much fruit. Sino dito ang nais niya, ang buhay niya ay managana? Can I hear your amen? Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, kapatid, bagay sa iyo ang buhay na masagana? Sabihan mo nga siya, kapatid, bagay sa iyo ang buhay na mabunga. But what is the key to live a fruitful life, to live an abundant life? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the vine, you are the branches. If you abide in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. And the analogy is between a vine and branches. Paano daw tayo mag-a-abide? Paano daw tayo magre-remain? Paano daw tayo magko-connect sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo? Kung paanong connected, kung paanong nag-a-abide, kung paanong nagre-remain ang mga branches sa vine. Nakakita na ba kayo ng sanga na medyo dikit lang? Hindi talaga nakadikit. Parang nakalutang sa hangin, halos dikit. Pero hindi nakadikit. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, walang ganon. It's either connected ang mga branches sa vine or disconnected. At ang sinasabi ng Panginoon, if you abide, if you are connected, if you abide in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kailangan mo si Lord. And then pagdating ng verse 36, mamaya sa conclusion ng ating topic, ay bibigyan pa natin ng dain yang sinabi na yan ng Panginoon na abiding o remaining. Sabi dito sa verse 36, pwede bang basahin natin sabay-sabay? Ready? Read. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Nung pinag-aaralan ko ang topic ng freedom,
Napakalalim pala nito. Palalim ako ng palalim dun sa topic ng freedom, muntik na akong malunod, kaya umangat kagad ako. Sabi ko, ang lalim naman ng topic na to ng freedom. Kaya binigyan ko ng title ang topic natin, Malaya, Hindi Malayo. Sabihin nga natin, malaya, hindi malayo. Once again, sabihin natin, malaya, hindi malayo. Ang akala kasi ng marami mamaya atin pang aalamin, uunawain ang kahulugan ng kalayaan. Pero napakarami na inaakala nila upang maging malaya, kailangan nilang maging malayo. At ito, ang isang halimbawa nito ay ang parable of the lost son sa Luke 15. O mas kilala siya as the parable of the prodigal son. Nang akala nitong anak na ito na upang ma-enjoy niya ang kanyang buhay, maranasan niya yung ganap na kalayaan, ganap, total freedom. Hindi niya lang kuhanin ang mana, mga blessings, yung kanyang inheritance from his father, pero kinakailangan niyang magpakalayo. If you will read the story and the parable, itong lost son or prodigal son, nagpakalayo siya. Akala niya, pag ikaw ay malayo, ikaw ay malaya. Pero ang katotohanan, wala tayong magagawa kung wala si Lord. Amen. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, because we are God's children. We are the branches. He is the vine. We need to be connected. We need to remain. We need to abide. Kailangan natin si Lord. We are finite beings. Amen. Alam niyo po, yung tinatawag na we want full blast freedom. Amen. But we cannot afford to have total, complete, 100% freedom. Nung inaaral ko po ito, ang may kakayanan lang na maging 100% total free ay someone who is supreme being. But if you are a finite being, you need to be governed by something. Because we are limited. Isipin ninyo kung sasabihin ng Panginoon, gusto nyo pala ng complete 100% total freedom. O sige, puputulin ko ang gravity. We cannot afford that. We need to be governed. Amen. Isa sa kinote kanina nung tayo ay nag-aawitan ay Matthew chapter 6 verse 33. Kung napansin niyo sa Tagalog version kanina. At ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And if we are seeking the kingdom of God, it means we are willing to be governed inside the kingdom. Hindi po pwedeng you are part of the kingdom, you are inside the kingdom, but you do not want to be governed. Napakahalaga ng pinag-uusapan natin ito bago tayo lumalim sa pinag-uusapan natin. Ayoko namang magpakalalim ng husto, but I want to get your attention na sa umagang ito, lahat tayo, maging sa mga kasama natin via online, ay magsimula tayong mag-isip. Ano ba yung kalayaan na ito na ninanais natin, hindi lang matutunan pero maranasan. Napakahalaga ng freedom
na nagkaroon ng symbol ito sa New York. Meron akong gustong ipakita sa inyong isang picture. I believe we are familiar with this statue. Why? Kasi ito ay symbol ng freedom worldwide. Ang tawag dito ay Statue of what? Statue of Liberty. Statue of Freedom. Yan ang ibig sabihin ng liberty. Freedom. Yang statue na yan ay 300 feet high. Actually, yung statue, nung sinukat ko ng aking kamay, 150 feet high. Yung kanyang pinagpatungan sa kanya, another 150, 350, napakataas ng statue na yan. At siya ay nagsisimbolize, although yan ay nasa New York, sa USA, pero worldwide, kinikilala, pag ang isang tao ay nagpunta ng Amerika, nagpunta ng New York, alam nyo kung saan pupunta? Pupuntahan, they will see to it na mararating nila ang Statue of Liberty. Symbol of freedom. But the question is this, ano bang kalayaan ang nais natin na malaman at maranasan? Freedom from what and for what? Freedom from what and freedom for what? Alam nyo, upang ma-enjoy natin yung freedom na nais ng Panginoon na maranasan natin, we need to have the right understanding. Pinag-uusapan natin ang John chapter 8, binasa natin verse 34, 35, and then 36. Pero kung babasahin nyo ang John chapter 8, nandyan din sa verse 32, hindi ko na lang inilagay dyan. You can read your Bible. So verse 32, sino ang nakakaalam ng John 8:32? You will know the truth. You will know the truth. And the truth will set you free. Praise God that meron ako ditong fan na amen ang amen. Si Abraham. So makikita natin, napakahalaga na maunawaan natin yung freedom na ito ng Panginoon na nais niyang maranasan natin. The cry for freedom in modern individual, sa panahon natin ngayon, is the liberty from any outside authority, human or divine. Yan ang pakahulugan, maaaring hindi ng lahat. Pero ang pakahulugan ng marami sa modernong panahon na pag sinabing liberty, pag sinabing freedom, ito ay freedom from any outside authority, human or divine. Anong ibig sabihin nito? For many people, freedom has become synonymous with personal independence. The ability to make their own decisions and choose their own path in life, to do whatever they want, whenever they want. Personal independence. Huwag niyo kong pakikialaman. Buhay ko to. Yan ang pakahulugan ng modernong tao, ng modernong panahon pagdating sa freedom. But what we are talking right now is freedom in Christ. Dapat tayo ay malaya, hindi malayo. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, dapat malaya ka pero hindi malayo. Kasi kung malayo tayo kay Lord, kung lalayo tayo kay Lord, katulad ng pinag-uusapan natin sa John chapter 8, verse 34-35, sa John chapter 15, verse 5, if we will not remain, if we will not abide, like how the branches
is connected to the vine, apart from Him, apart from God, we can do nothing. There is no freedom apart from our Lord Jesus Christ. At ito ang naging realization ng prodigal son, na he thought, if he will get all his inheritance, at siya ay magpapakalayo-layo sa kanyang ama, mararanasan niya ang kalayaan at tunay na kaligayahan. Pero siya ay nagkamali. Nung siya ay nalayo, nawala din yung tunay na kalayaan at tunay na kagalakan at kasiyahan. Kay Lord lang ito matatagpuan. Amen. Palagi kong ginagamit na example nung ako ay bata, nasa bukid kami, naaalala ko pa yon, yung aking kuya pinsan ko na nagpapalipad ng saranggola. Ayaw niya akong pahawakin ng saranggola kasi mas bata pa ako nung time na yon. Pero nung siya ay tinawag ng aking lolo, umalis siya, iniwan niya yung kanyang, itinali niya lang sa isang sanga ng palay, yung kanyang saranggola. Nung siya ay umalis na, naisip ko, nung hinahawakan ko yung, ang tawag nila doon, pisi ng saranggola, sabi ko, itong saranggola na to, mas lilipad ito ng mataas kung hindi ito nakatali. Pero napakataas na ng lipad. Pero sabi ko, nalilimitahan itong saranggola na ito ng tali. Bakit kasi tinatali? Hindi tuloy makalipad ng mataas na mataas. Alam niyo ang ginawa ko, pinutol ko yon. Wala yung aking kuya, yung pinsan ko. Nung pinutol ko yon, ang nasa isip ko, pag pinutol ko to, sigurado to, dire-diretso to, lilipad ng mataas. Pero nung pinutol ko, nagsimulang gumewang-gewang yung saranggola hanggang sa bumagsak. Hindi ko na alam kung saan bumagsak, nagpakalayo-layo. Nung dumating ang pinsan ko, wala na yung saranggola, wala na rin ako. Mali! Mali ang aking pananaw pagdating sa kalayaan. Akala ko, kapag ka naputol, yung PC na yon, mas lalong lilipad ng mataas, ng matayog, ang saranggola ni Pepe. Pepe ang pangalan. Hindi Pepe ang pangalan ng aking. Yung iba sa inyo ay, hindi kayo familiar doon. Ang natawa lang ay si Sister Connie, kasi alam ni Sister Connie yung kanta na yon. Saranggola ni Pepe. Lumang kanta na yon, nabago na kasi yon. Ngayon ay saranggola na ni Pepot. Pepot. Sabi ng John chapter 10 verse 10. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Merong nais na tayo ay alipinin. Bakit nais tayong alipinin ng dyablo? Ang pinatutungkulan dito sa mas malalim na pakahulugan. Of course, kung titignan natin ang context ng John chapter 10 verse 10, ang kausap ng Panginoong Jesucristo, nandun ang mga Pariseyo, ang mga religious leaders. And directly, para sa kanila, yung tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo. But of course, these religious leaders, they were under the influence of the devil. Amen. Kaya nga, they rejected the Messiah. They rejected the Messiah. Kaya sa mas malalim na pag-aaral, ang pinapatungkulan talaga dito ng ating Panginoong Jesucristo ay ang dyablo. Na nung sinasabi ditong the thief, ang ibig sabihin dito, the devil, Satan, comes only to steal and kill and destroy. At ginagawa niya yan, magagawa niya yan kung ang tao aalipinin niya. Kasi pag natutunan ng tao at natanggap yung kalayaan na nagmumula sa Panginoon at natutunan ng tao na siya ay malaya at nandyan ang attack ng dyablo, makikipaglaban yan. Malaya ako, hindi mo ako pwedeng alipinin. Ipaglalaban ko ang aking
kalayaan. Can I hear your amen? Sino dito ipaglalaban niya ang kanyang kalayaan? Sino dito ipaglalaban mo ang kalayaan ng mga mahal mo sa buhay? O pababayaan mo na lang na ang mga mahal mo sa buhay ay matulog sa kangkungan? No. We will fight for them. Bakit kailangan nating makipaglaban, Bishop? Akala ko ba meron tayong kalayaan? Ito nga yung binabanggit ko nung ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagsalita ng konti nung last night, nung gabi. Kung hindi ko nga napigilan ang aking sarili, ay isi-share ko na to kagabi Akala ng marami, ang kalayaan is the end of war. Sino dito, you are aware. And we need to always be aware na tayo ay nasa gitna ng labanan. Can I hear your amen? Dapat aware tayo na may labanan. Kaya ito yung sinasabi ng John 10:10. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6, our fight, our battle, our struggle, we wrestle not with flesh and blood. Sabihan mo nga ang iyong katabi, gisingin mo ang kanyang kamalayan. Sabihin mo sa kanya, kapatid, nasa gitna tayo ng labanan. May kalayaan tayo, but we are in the midst of a war. Amen? Alam niyo kung saan tayo pinalaya ng Panginoon? Pinalaya tayo ng Panginoon sa tatlong uri ng kalayaan. Dito tayo gumagalaw. Pinalaya tayo ng Panginoon, we are set free from the penalty of sin. When you made Jesus Christ your Lord and Savior, when you believed, nung ikaw ay nanampalataya, kinilala mo ang Panginoong Jesucristo na Diyos, Panginoon, tanging tagapagligtas ng iyong buhay, you had been set free from the penalty of sin. Binigyan ka ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Can I hear your amen? Bigla kang hinablot sa matrix. Bigla mo, ito pala yung tunay na kalayaan. Kay Kristo lang pala, pinalaya tayo from the penalty of sin. And what is the penalty of sin? Ang sabi ng Romans 6:23, the wages, the penalty of sin is death. Kaya nga biglang nabuhay ang iyong kaluluwa. Natututunan mong to commune, genuinely to commune with God, to worship God in spirit and in truth. Sino dito, bago ka nagkaroon ng personal, intimate relationship with God, ang meron ka ay religion? Sino yung aamin na ang meron ka ay religion? Kaya nung una kang napunta sa church, may mga nagwo-worship, hindi ka makarelate. Yung katabi mo, talagang nakataas ang kamay, talagang nakapikit, taimtim talaga, yung muka talagang walang pakialam. Ikaw, nung bagong dating ka, ano to? Weird. Pagka ikaw pumikit ka din, gusto mong, ano ba yung ginagawa niya? Excuse me for the word, halos mautot ka na, pero hindi ka pa rin makarelate. Patay yung kaluluwa, yung spiritual na bahagi ng buhay mo. But when you made Jesus Christ your Lord and Savior, and you begin to read the Word of God, parang merong something na nabuhay sa'yo. And now, you can worship God in spirit and in truth. Hindi ka na lang basta kumakanta, hindi ka na lang basta pumapalakpak, sumasamba ka. Pwede bang bigyan natin ng palakpak na pagsamba ang ating Panginoon? Hallelujah!
At sa umagang ito, nais nating malaman ano ba ang mga kaparaanan ng dyablo upang tayo ay alipinin. Ayaw yan ni Lord. Our Lord Jesus Christ, He came to give us life more abundantly. He came, our Lord Jesus Christ, the Son of God, manifested according to 1 John 3:8 to destroy the works of the devil. At magpahanggang ngayon, patuloy na winawasak ng Panginoon ang gawa ng dyablo. Naparito ang anak ng tao, ang anak ng Diyos more than 2,000 years ago to destroy the works of the devil. At ang Panginoong Jesucristo umakyat na sa langit, pero hindi pa tapos ang laban. Bumaba ang banal na Espiritu. Tayo ang magpapatuloy ng laban. Can I hear your amen? Why? Because we have been set free from the penalty of sin. But we are being set free. Listen to this. From the power of sin. And we will be set free one day from the presence of sin. In the future eternity. Pero ngayon, may labanan na nagaganap. At ang dyablo, may mga kaparaanan siya, may mga ginagamit siya upang alipinin ang tao, upang magnakaw, upang pumatay, upang magwasak. Sino yung nandito ngayon, you are ready, excited to learn from God? Can I hear your amen? Because you shall know the truth, and the truth will set you free. Pag natutunan natin ito, marirealize natin, I need to be connected to God. Kung paanong ang mga branches ay connected, nagre-remain, nag-abide sa vine, dapat ako ay ganon because I am a child of God. I'm one of the branches. Amen. Ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, so that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. May mga paraan pala ang dyablo. May mga methods. Meron siyang mga ginagamit. May mga schemes ang enemy upang tayo ay alipinin so that he can steal, kill, and destroy our lives. Pero tayo na mga anak ng Diyos pinalaya at binibigyan ng Panginoon ng kaalaman na ang mga katotohanan ay inilalatag ng Panginoon upang tayo ay mamuhay ng may kalayaan, nakikipaglaban because we are the army of the living God. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a deliverer. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So ano ang mga schemes ng enemy? Napakahalaga na matutunan natin ang mga schemes ni Satan upang ito ay ating mapaghandaan at makita din natin sa mga tao na ating miniministeryohan. Number 1, scheme of the devil is deception. Sabihin na natin, deception. Kaya nga sa John chapter 3 verse 13, then the Lord God said to the woman, I believe we are all familiar with the story. Yung encounter between Eve and the serpent. At nadamay din si Adam. At when the Lord confronted Eve, the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me, and I ate. I believe lahat tayo familiar, pero kung meron tayong mga kasama ngayon for the very first time, you are not that familiar. Inutusan ng Panginoon si Adam, pwedeng kainin lahat ng bungang kahoy sa hardin, pero merong tanging bungang kahoy na nasa puno, na nasa gitna ng garden. The tree of the knowledge of good and evil, meron yung forbidden fruit, hindi pwedeng kainin.
At ano ang isinagot ni Eve sa Panginoon? Ano yung ginawa mo? Ang sabi ni Eve, the serpent deceived me. Ang isang scheme ng enemy, pamamaraan ng dyablo is to deceive people. Actually, ito ay kinonfirm sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Hindi lang ito lumabas, hindi lang ito excuse ni Eve. Ang sabi ng 2 Corinthians 11:3, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Ang kausap dito ni Apostol Pablo sa kanyang epistle, sa kanyang letter, ay ang mga believers sa Corinth. At ang sabi ni Apostol Pablo, baka dahil sa panliling lang ng dyablo, yung inyong connection kay God, yung inyong sincere and pure devotion maapektuhan. Hindi kasi pwedeng maging malayo para malaya. Kung nais nating maging malaya, hindi dapat malayo. Dapat mas lalo tayong lumapit kay Lord. Mas lalo tayong dependent kay God. Can I have your amen? Kaya nga lamang pag-deceive, ang feeling ng deceive, hindi siya malayo. The deceived don't know they are deceived. Hindi alam ni Eve na siya ay nadideceive na ng enemy. Alam niyo kung kailan niya yun nalaman? Nung nadeceive na siya. That is why when the Lord confronted him, when the Lord confronted her, yun ang sinabi niya, nilinlang ako eh. At kinonfirm yun ni Apostol Pablo. At ang sabi ni Apostol Pablo, kaya ko ito sinasabi sa inyo, kaya itong letter na ito ay para sa inyo, kasi sincere ang devotion nyo. You remain, you abide. Pero dapat hindi kayo malinlang. Kasi ang target ng enemy, yung inyong freedom. Kasi nandyan pa yung power of sin na muli ay aalipinin ang ilang bahagi ng ating mga buhay. Kaya tingnan niyo po ito, mga kapatid. May mga pinanalangin tayo nung ating Healing and Miracle Crusade. May mga nakalaya. Maaring hindi lahat nung mga kinakailangang tanggalin sa kanila ay matanggal. We know this. We are in the ministry of deliverance. That is why ini-encourage ko kayo, yung mga in-invite ninyo doon sa trade hall, invite natin silang muli para patuloy silang maipanalangin. Upang maranasan nila yung kalayaan, yung ganap na kalayaan na nais ni Lord para sa kanila. Kaya nga tayo na mga nandito, we keep on fighting. We keep on fighting for our freedom. Nais natin yung ganap na kalayaan na nais ni Lord para sa atin upang makapamuhay tayo ng meaningful life, full blast na nais ni Lord para sa atin. Amen? When you do something wrong and you know it's wrong, that's not deception. Alam mong mali, tinuloy mo pa rin, hindi ka deceive. Hindi nyo ba napansin ang sinabing na-deceive si Eve? Hindi si Adam. Alam ni Adam eh. Pero ginawa niya pa rin. Si Adam, he was tempted through Eve. At siya ay bumigay doon sa temptation. When you do something wrong, and you know it's wrong, that's not deception. That's making a really poor choice. Ginawa mo pa rin. Nakagawa ka ng maling desisyon. Ano ang deception dito? The only deception in this is the idea that there will be no consequences to whatever you're doing. Alam nyo, ang panlilin lang ng kaaway, ito panlilin lang ng kaaway dito. Alam mong mali,
Pero ang panlilin lang ganito, pag ginawa ko to, sana walang consequence. Wala yan, hindi ko mararamdaman. Yung sinasabi nila, wala yan. Ha? Tama ba ang magbigay ka? Tama ba na ibalik mo kay Lord? Listen, tama ba na ibalik mo kay Lord ang ikasampung bahagi? And then magde-decide ka, hindi na lang. Sabi ng Bible, ipoprotect ako sa devourer. Sana hindi mangyari. Sana walang devourer. Yun na ang deception. Naakala mo, ginawa mo yung mali, pero yung consequences, hindi ka tatamaan. May tama ka. Ganyan mag-operate ang enemy. Deception. Sabihin nga natin, deception. Adam and Eve believed what God said about the tree of the knowledge of good and evil. Alam nila yan. Sinabi directly kay Adam, sinabi ni Adam kay Eve. Until other voice came along and told them they should question that truth. Kita nyo ang diablo. Binibigay ko lang na isang example yung tithing pero napakadaming grabe kong mag-deception. Ikaw nung natanggap mo yun, grabe. Magmula sa mga Israelita, pinagpaala talaga sila kasi kinilala nila na ang lahat ay galing kay Lord, kaya yung ikasampung bahagi kay Lord. Until you heard someone. Until you read something and then you begin to question the truth. Kaya nga, faith comes from hearing and hearing. Faith comes by hearing and hearing. And doubt also comes from hearing and hearing. Pag nakarinig tayo ng deception, ng lies from the devil, then they started to lean away from the truth through their own questioning. Alam niyo ba ang ginagawa ng questioning? The moment you question the truth, it will be used so that more questionings will arise. And every time you question the truth of God's Word, hindi ka napapalaya, napapalayo ka. Dapat malaya, hindi malayo. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, dapat malaya, hindi malayo. Because the devil, he is the deceiver. Revelation chapter 12 verse 9, so the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. From the very beginning, ang diablo, deceiver na siya. Hanggang sa millennium, yung 1,000 years. Alam nyo kasi, sa eschatology, the doctrine or the study of the end times, merong millennium na tinatawag. Pagkatapos ng Great Tribulation, sa susunod, pagkaano magkaroon ng pagkakataon ng training tungkol sa eschatology, ituturo yan sa atin ni Ann. Pagkatapos ng Great Tribulation, magkakaroon ng Battle of Armageddon, at pagkatapos ng Battle of Armageddon, magkakaroon ng 1,000 years. Magre-reign si Christ. Ang gagawin sa deceiver, kay Satan, he will be bounded. For how many years? 1,000 years. Ang mangyayari nun, walang deceiver for 1,000 years. Mawawala na rin ang mga marites. Sabihan mo nga, "Hay, salamat." But after 1,000 years, kasi ito na yung hudyat ng huling panahon, pakakawala na ulit ang deceiver. At pag pinakawalan ng deceiver,
Hulaan nyo, sino na ulit ang maglalabasan? Ang mga marites. At yung mga nabuhay sa millennium ng 1,000 years, magbubulungan na ulit. They will begin to question the truth. At marami ang papanig sa dyablo. Kaya magkakaroon muli ng labanan. Yan na yung hudyat ng pagtatapos ng panahon. Maging sa millennium, si Satan. Sa future eternity, deceiver pa rin siya. Pero yun na yung huling niyang pagkakataon. Kasi siya ay ibubulig. Matinding Tagalog yan. Itatapon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Tingnan niyo po, ito, another deception ito para maunawaan natin, maging sa mga kasama natin sa online. Ang akala ng iba, si Lucifer, si Satan, tumitingin lang ako sa iyo kasi kumukuha ka. Kasi yung kuha, hindi maganda yung kuha, nakaganan ako eh. Ang akala ng iba, si Satan ay mamumuno sa impyerno. Kapag deliverance, yung mga unclean spirit, yung mga mangkukulam, yung mga satanista, ang akala nila, si Satan ay mamumuno sa impyerno. Hindi. Itatapon siya doon at parurusahan. Hindi siya mamumuno doon. At ayaw ng Panginoon na ang kaluluwa ng tao, grabe ang pagmamahal ni Lord sa kaluluwa. Pero ang dyablo, deceiver. Akala ng marami. Kaya nga pag na-convince yung mga mga mangkukulam at mga satanista, hindi. Itatapon doon si Satanas, paparusahan doon si Satanas. May mga pagkakataon, nagbabago na rin sila ng isip at humihingi ng kapatawaran at tinatanggap si Jesus Christ as Lord and Savior. Praise the Lord sa ministry ng deliverance, nakakapag-share tayo sa mga mangkukulam at sa mga satanista. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Thank you, Lord. So, ang unang weapon o scheme, pamamaraan ng dyablo to steal, to kill, and to destroy upang tayo ay alipinin ay deception. Sabihin na natin, deception. That is why we need to saturate our mind with the truth of God's Word. We need to be connected to our Lord Jesus Christ. We need the Holy Spirit because He is the Parakletos. He will guide us. Amen? We need one another. We need to be connected to the church. We need to be governed. Hindi po pwedeng lalayo para maging malaya. Amen? Mas lalo kailangan nating lumapit sa Panginoon. Sa topic po na ito, dito na ako magtatapos. Itutuloy ko ito. Kasi ang nag-i-schedule sa akin, ang akin pong manager ay si Rebsel. Siya ang gumagawa ng mga schedule, ng mga speaking engagements. Sabi ko, wag mo na akong paalisin ng month of September. Pupunta kasi kami ng Malaysia. Yung ibang mga Sundays, pwede bang nandito? Kasi malalim yung topic. Kailangan maunawaan namin yung topic. So dito muna ako magtatapos. Itutuloy natin ito. Pinag-iisipan ko kung itutuloy ko to sa training mamaya o itutuloy ko to sa Sunday. Depende sa Holy Spirit. Pero bago tayo matapos, meron akong gustong ipakita sa inyong isang larawan. Sino ang nakakaalam kung ano yan? Ang tawag dyan ay kryptonite. Ang kryptonite ay galing sa krypton. Another picture na gusto kong ipakita sa inyo. Next, please. Ito ay si Superman. Sa mga kasama po natin sa online, make believe, hindi po yan totoo. Pero dun sa movie, Superman is almost unstoppable. Pag tinignan nga siya, para siyang isang uri ng Diyos. Unstoppable. Bakit sinabing almost? Almost because he does have one vulnerability. Maging si Superman may kahinaan.
kryptonite weakens him. And too much of it can destroy him. Hindi ko alam kung meron ditong hindi nakapanood ng movie ni Superman. Baka nga yung ibang mga kalalakihan sa inyo, hindi ko alam kung si Alex nung bata ay, ako si Superman. Ginagaya si Superman. Alam niyo, yung mga apo ko nga, minsan nahihirapan ako. Kasi gustong lumipad. So, magpapabuhat sa akin at pagkatapos, iikot ko dun sa bahay namin. Lalo na si Judah. Nanginginig yung braso ko pag buhat ko. Pero itong Superman na ito, meron siyang kahinaan at hindi lang basta kahinaan ng kryptonite, may kakayanan ito na siya ay wasakin, patayin. Hindi talaga siya God dun sa story. Pupunta ako sa pangalawa, and then I will end here. Tatapusin ko ito next week or later, itutuloy natin ito sa mga nakasama dito. Ang pangalawang scheme ng enemy is doubt. Sinumulan ko na ito noon. Ang una ay deception. Ang pangalawa ay doubt. Unbelief is our kryptonite. We do have one vulnerability. Actually, marami. Pero this is one. And that is unbelief. It weakens us and can destroy us. And Satan knows this very well. Kaya alam nyo, merong isang tao sa story ng Superman, siya ay tao, pero kaya niyang talunin si Superman. Mayroon siyang kakayanan. Kasi alam niya ang kahinaan ni Superman. Sino yon? Si Lex Luthor. Si Lex Luthor. Alam niya, alam niya na kryptonite ang kahinaan ni Superman. Kung paanong alam ni Lex Luthor ang kahinaan ni Superman, alam ng dyablo ang ating kahinaan. Doubt. Because, pag-uusapan pa natin ito sa susunod, because the moment we operate in faith, nothing is impossible. The moment we operate in faith, para kang si Superman. Pag kinonfront mo yung enemy, and you have faith, and you overcome doubt, pag sinabi mong, I forbid shouting, magugulat ka, tumigil. Sabi mo, I forbid violence, because you operate in faith, sumusunod. Parang nothing is impossible. Kita mo, humarap ka sa dyablo, may mga pag-aalinlangan ka, sabihin mo, medyo may I forbid violence. Bishop, ayaw sumunod. Ramdam ng dyablo. But if you operate in faith, you are like Superman. Because nothing will be impossible unto you. Amen? Kaya nga tatanggalin ng dyablo yung pananampalataya na yan eh. Papalitan niya yan ng pagdududa at pag-aalinlangan. Pag-uusapan pa natin ang topic na ito because we want to experience full blessed freedom. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Hallelujah! Panginoong Diyos na pinamakapangyarihan sa lahat, nais mo po na maranasan namin ang ganap na kalayaan, full blessed freedom, O God. Kalayaan na mula sa iyo. Kalayaan na nais mo para sa amin because you want to protect us, you want to bless us, and you want to use us, O God, to the maximum level. Salamat po sa topic na ito na pinag-uusapan po namin,
At sa pagpapatuloy nito, Panginoon, may you give us the understanding and the wisdom. Hallelujah. At kami pong lahat na naririto ngayon, maging sa mga kasama namin via online, we acknowledge that we need you and we abide in you, O God, for we know that apart from you, we can do nothing. Lord Jesus Christ, you are our Lord, you are our God, you are our only Savior, you are our deliverer. We praise you, we worship you alone. All of this we pray in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.